Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa ang mahalagang elemento ng epiko. Ano nga ba ang epiko? Naglalaman ito ng mga paliwanag at gawain na nakatuon sa pag-unawa sa mga pangunahing elemento ng isang epiko. Ngayon, tuklasin natin. Ang epiko ay sinaunang anyo ng panitikan na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ng isang bayani o tauhan. Ito ay karaniwang mahaba at nagtataglay ng mga elemento ng kathang isip, supernatural at mga aral sa buhay. Mahalaga ang pag-aaral ng epiko dahil nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa kultura, kasaysayan at paniniwala ng isang komunidad o grupo ng mga tao. Ngayon, alamin na naman natin ang mahalagang elemento ng epiko. Una, ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakaugnay ng mga pangyayari sa epiko. Maaaring payak o komplikado ito at maaaring may mga pangyayaring hindi kapani-paniwala o hindi makatotohanan. Sa konteksto din ng epiko, ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod at ugnayan ng mga pangyayari sa kwento. Ito ang balangkas o estruktura na nauugnay sa simula, gitna at wakas ng kwento. Ikalawa, ang matalinghagang salita. Ang matalinghagang salita ay ang paggamit ng mga idioma at matalinghagang salita na may kahulugang naiiba sa karaniwan. Ang mga ito ay may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Dito wirang nagbibigay ng kahulugan ng mga idioma. Ito rin ay ang mga salita o parirala na hindi ginagamit sa literal na kahulugan nito. Gumamit ito ng paghahambing, pagmamalabis o iba pang paraan upang magbigay ng mas malalim, mas malikhain o mas masining na kahulugan. Panghuli, ang sukat at indayog. Ang sukat at indayog ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod o taladturan. Maaring may 8 pantig o 8, na 12 pantig o 12 o iba pa. Thank you for watching. Bumubuo din ito ng musikalidad na tula na nagbibigay ng kagandahan at ritmo. Sa pagpapahayag sa epiko, ang paggamit ng sukat at indayog ay nagdadaragdag ng kapangyarihan at impresyon sa pagsasalaysay ng kwento. Sa madaling salita, ang aralin ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mag-aaral tungkol sa epiko kasama ang mahalagang elemento nito at kung paano ito naiiba sa ibang anyo ng panitikan. Halimbawa ng epiko. Isang halimbawa ng epiko ay ang Biag ni Lam, ang mula sa Ilocos. Nagkukwento ito ng buhay ni Lamang, isang bayaning Ilocano na may pagbihirang lakas at kakayahan. Makikita sa epiko ang mga katangiang nabanggit sa itaas, tulad ng mahabang salaysay, mga tauhang may pambihirang kakayahan, sa tiyak na tagpuan o Ilocos at ang paggamit ng mga idioma at matalinghagang salita. Konklusyon. Ang pag-aaral ng epiko ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng panitikan. Nagbibigay ito ng pag-unawa sa kultura, kasaysayan at paniniwala ng mga tao sa iba't ibang panahon at lugar sa pamamagitan ng pag-aaral ng epiko. Mas mauunawaan natin ang ating pinagmulan at mga mahalaga na ating pinaghalagahan. Thank you for watching.